Binugbog po ako. Ito, hindi. Binugbog po ang asawa ko ng 5 tao. Grabe, 5 tao ha. Ngayon po, ongoing na ang hearing nila sa barangay. Magkano po kaya ang pwede niyang hingiin na danyos at ano pa po ang pwedeng ikaso maliban sa physical injuries? Ayan, talaga naman. 5 ang nagbugbog sa kanyang asawa. Attorney, ano pong sagot po natin dyan? Yes, Attorney Dot, ang malinaw po na maikakaso ninyo, if meron po kayong proof ng injuries na nasustain ninyo, is yung physical injuries. Yung physical injuries, iba-iba po yung degree niyan, depende po kung kaano po katagal kayo naka-recover doon sa inyong injury. Kapag marami po yung, kumbaga, merong mauling, Attorney Dot, na naganap, pwedeng aggravated circumstance yan, na wala po kayong laban at kayo po'y pinagkaisahan, Pero nevertheless, for purposes ng settlement, kapag sa barangay po kasi, ang hinihingi po sa atin is yung ano po yung basihan nung hinihingi na danyos. Ang mapapayo na lamang po natin sa batas po, meron pong tinatawag na actual damages. Ano po yung actual damages? Ito po yung halaga nung yung pera na nagastos ninyo sa pagpapagamot nung inyong nasustain na injury. Pwedeng maibilang din dyan dahil hindi kayo nakapagtrabaho, nawalan po kayo ng pagkakakitaan. Kung kaano po katagal yung sahod na hindi nyo sinahod, pwede pong maisama yon. Plus yung tinatawag na moral damages, Attorney Dot, ito yung hindi po natin nakikita, yung mental anguish, yung pride, yung anxiety, yung sleepless nights, na hindi naman po ito merong particular na amount, pero kung titignan po natin, nagre-range po siya ng hindi po lalampas ng 50,000 or 100,000. Depende po doon sa sitwasyon. At Attorney Dot, ang masasabi ko lamang po, kung meron pong presyong pagbabasehan tayo, mas maganda meron po kayong resibong mapakita. At meron po kayong paliwanag, ano po yung inyong pinagdaanan, para meron po tayong estimate kung magkano po yung mahihiling ninyong amount. O may offer po ninyo para magkaroon po kayo ng aregluhan sa barangay.